Abay, mabigat pa rin ang schedule ng Los Angeles Lakers bago matapos ang regular season dahil malalakas na team ang makakaharap pa nila. Medyo bad news pa ito for LA dahil nanalo ang Golden State Warriors sa Los Angeles Lakers. Kailangan pa rin dito ipanalo ng purple and gold ang bawat game nila. Kung hindi ay babagsak pa rin sila dito sa ika-4 at sumanang sa play-in tournament. At ang ibang Laker fans ay hindi daw natutuwa dito kay Coach JJ Redick dahil hindi na nagagamit dito masyado si Dalton Knecht. Kahapon sa laban sa Warriors ay hindi na siya dito sinama sa rotation as in 0 minutes. Itong March lang sa first game 11 games nila noon. Nag-a-average siya ng more than 14 points a game on 41% shooting pa sa 3. Kaso nga lang yung naging healthy muli dito ang team ay biglang binangko na lang itong si Knecht. Wala naman dito ibang kadahilanan para ibagsak siya dito sa rotation. Kung kayo rin naman tatanong dito mga pre, diba? Wala naman tayong maisip na kadahilanan para ibangko ito. Especially galing pa siya sa 14 points per game sa stretch. Kaya naman dito sa laban ng Lakers kontra sa Warriors, hindi natin alam kung bakit hindi na ito ginamit ni Coach JJ Redick. Naging masama naman kasi dito yung naging performance nila ng Gabe Vincent and Dorian Finney-Smith kontra sa Warriors. Si Finney-Smith 0 out of 5 sa 3. Ang masakla pa dyan ay meron lang siya ditong 2 points lang sa loob ng 29 minutes. Sabihin natin malaki ang role niya dito sa depensa. Marami kasing dito nasayang ng kanyang mga big shots na pwede sana magpabago dito ng kanilang game. Sumablay rin dito ang kanyang huling 3 niya, pati na rin dito ang kanyang turnovers. Hindi rin nakaligtas dito ang isang superstar ng Lakers na si Luka Doncic na 0 out of 6 rin siya dito sa 3 at hindi pa dyan natatapos mga pre. Sa huling segundo ng laban nila ay sumalaksak itong si Luka Doncic pero nahuli naman dito ni Draymond Green ang bola na malinis ang pagkakahuli ni Green at crunch time pa. Sa 4 ng laban ng Lakers kontra dito sa Warriors, dito sa huling laban nila ay malaking bagay rin na nakaisa itong Golden State Warriors. Mukhang ginanahan dito ang greatest shooter makabawi. Sa pagdating ni Butler sa Golden State ay mayroon na ditong record na 19-2 dito sa kanilang duo ni Stephen Curry. Grabe pa rin ang epekto na binibigay dito ni Jimmy Buckets at 1 game na lang dito ang bahid nila sa Lakers at maaari na rin nila dito maagawan ng number 4 spot. Sa Lakers naman, medyo mahirap-hirap pa dito ang natitira nilang schedule. 6 pa ang laban na natitira dito. Mark your calendar na rin mga pre dito sa Philippine time na makakaharap nila ngayong araw dito ang Pelicans, ang number 1 na Western Conference na Thunder na back-to-back game sa April 7 at 9. Susunod naman dito ang Dallas Mavericks na nagbalik na dito ang kanilang mga big men. Laban naman yan dito sa April 10 at ang number 2 na Sydney Rockets sa April 12 at ang huli na medyo madali lang para sa kanila ang Trail Blazers sa panghuli na schedule sa April 14. Kaya sa loob dito ng 6 na laro ay masusubukan talaga dito ang purple and gold. Biruin nyo, si Emirates Cup ay tinalo lang sila dito ng OKC Thunder na 2 beses pa nila dito makakaharap na isa sa mga pinakamalakas dito sa Western Conference at itong kanilang pambato na MVP candidate na itong si Shai Gilgeous-Alexander. Kaya ang tanong kung mariretain ba nila or kaya pa nila ditong umangat sa kanilang ditong standing sa Western Conference na sinusundan na lang sila dito ng kapitbahay nilang Warriors na sobra talagang tikit ang mga team sa West. Kaya napaka-importante talaga yung mga resulta dito ng remaining games ay sobrang napaka-importante talaga yung mga bawat laro nun. Then paglalabanan pa nila dito sa play-in tournament kung sino makakapasok dito sa playoffs. And then pagkatapos niyan malalaman natin kung sino-sino maglalaban dito sa playoffs.